balak magpamisa o magpabasbas ng mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas, libre po itong ibinibigay ng Simbahang Katoliko. Ayon po yan sa CBCP. Kaya sa mga hindi makakapunta sa puntod ng kanilang yumao, pwedeng-pwede nyo naman po silang ipagpamisa. Makibalita tayo kay Mark Masudog ng GMA Ilocos. Ilang taon nang hindi nadadalaw ni Delphine Viloria ang puntod ng yumaong kapatid sa Tarlac. Wala raw kasi siyang pamasahe para makabiyahe mula Ilocos Norte. Kaya naman, sa pag-sideline ni Delphine bilang pintor sa mga puntod, iniisip na lang daw niyang puntod ng kapatid ang kanyang pinapaganda. Siyempre, madimit, nasakit metirik na nahadak na pa nakita. Sa mga tulad ni Delphine na hirap makapunta sa sementeryo, may iba pa namang paraan para magbigay respeto sa mga yumaong mahal sa buhay. Sa pamamagitan nito ng pamisa o di kaya'y personal na pagdarasal para sa kaluluwa ng mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa doktrina ng Simbahang Katoliko, ang November 1 at 2 ang panahon kung kailan pinakamabisang ipagdasal ang mga kaluluwa. Na pumasok ka sa isang church, sa isang simbahan, nagdasal ka roon ng limang ama namin, Abagino Maria at Lulahati at sumasampalataya, you can gain a plenary indulgence na maaari mong i-apply sa mga nasa purgatorio. Nagbabala naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa magsosolicit ng pera mula sa mga magpapamisa para sa mga yumao nila ngayong araw ng mga kaluluwa. Sa panayam ng Kape at Balita kay Father Francis Lucas ng CBCP, sinabi niyang hindi pinagbabawal ang pagbibigay ng donasyon sa mga pari. Ang bawal daw, ang paring humihingi ng kapalit sa kanilang serbisyo. Lahat ng sakramento, they are not for sale. Okay. Lahat ng serbisyo ng pare, they are not for sale. Free. Klaro yun. Pagdating diyan sa mga pagbabasbas, diyan sa mga prayers, hindi Walang halaga. binibenta ng pare yan. Mark Masudog, Nagbabalita, Pilipinas.